litrato ni BBM pinunit sa iba't ibang bansa, sukdulan na galit ng buong mundo kay BBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Syempre, suportahan natin yan yung channel ni Robin Sweet Showbiz na naglalabas ng mga updated na balita. Ayan, pasok! At hindi na napigilan pa ng ating mga kababayang OFW na ipakita ang kanilang sobrang galit kay BBM at sa Marcos administration. Sa isang video ay galit na galit ang ating mga OFW. Sabay-sabay kasi nilang pinunit ang litrato ni BBM sa harap ng publiko. Ganito nila inilarawan ang kanilang galit at tila pagkasuklam kay BBM dahil sa ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at dinala pa sa The Hague, Netherlands. Panoorin mo ito, BBM. Panoorin mo ang galit ng iyong kapwa Pilipino sa iyo. Hindi ba't masakit na ang larawan mo ay pinunit lamang na tila isang basura na lamang at wala ng saysay? Mantakin nyo, no? Talagang sa nangyari kay PRRD talaga, damang-dama mo yung galit ng mga tao. Diba? Damang-dama mo. Ang daming administrasyon ang dumaan dito sa Pilipinas. Diba? Hindi mo naman nakikita yung mga tao na ganyan kagalit. Ilabas na natin yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. May mga ganyang pangyayaring nangyari. Ngayon, 2025, ngayong taon na to is nangyari ulit. Diba? Yung panahon, kumbaga Marcos. Ang dami namang mga nagka-issue ng mga presidenteng dumaan. Si Gloria Macapagal Arroyo nga, diba? Si GMA. May mga issue din siyang lumabas. Hindi naman ganito katindi. Hindi naman ganito kagbagsik ang galit ng tao. Si Noynoy, diba? May mga issue din na lumabas. May mga ganyan, pero hindi naman ganito katindi. Siguro galit ang tao, pero hindi naman ganito katindi. No? Maraming Fidel Ramos, diba? Joseph Estrada. Diba nakita mo ngayon? Ngayon yung mga tao galit na galit. Walang mapaglagyan yung galit nila sa nangyari. Diba? Kasi ang problema, no? Ang ginawa nyo kasi, binangga nyo yung mga Duterte. Alam nyo naman ang mga Duterte ay may supporter yan eh. Diba? Sinasabi ko nga, hindi naman maliit na pangalan lang yung mga Duterte para bali-baliwalain nyo lang. Yun yung pinakamalaking pagkakamali nyo. Meron ng resibo yan, may pruweba na yan eh. Malaking pader na yung binangga nyo. Yun, kumbaga sumubo kayo na tipakin sila eh. Diba? Kaso ito yung naging resulta. Nakikita natin ngayon sa mga tao na galit yung mga tao. Diba? Halos lahat ng mga taong bayan, hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. No? Kung saan may mga Pilipino nagkakaisa. Meron pa nga talagang merong mga banyaga din na sumasama dun sa mga nagrarally. Siguro mga asawa ng mga kababayan natin yun eh. Diba? Sumasama sila. Tanggapin mo, BBM, ang galit ng mga Pilipino sa iyo. Satisfied ba kayo, mga ka-sweet? Isn't it amazing? Samantala lalo pang nanghina ang gobyerno ni BBM sa pagtanggi ng Office of Solicitor General Bernardo Guevara na ipagtanggol o maging abogado ng gobyerno laban sa isinampang petisyon ng pamilyang Duterte sa ilegal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Anong gagawin natin? Sabay kamot sa ulo, BBM. Sabi mismo ng OSG, government has no legal obligation to cooperate with the ICC, nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. So ang sabi ni BBM na we obliged to the request of the Interpol. Bakit kanino ba galing ang arrest warrant na hawak ng Interpol? Diba sa ICC? Sus BBM,
Sino kaya ang legal mind advising BBM? Hawak ng Interpol. Hawak-hawak ni Torre, nasa cellphone. Enrile? Wala ba kayong panahon para ipaprint man lang yun? O Larry Gadon? Claire Castro? Now all eyes sa Supreme Court. What are they going to do? Dear Solicitor General Menardo Guevara, I will perfectly understand po if you will step down. Umatras po kayo. Ayaw niyong ipagtanggol, ipaglaban ang EJK rendition, pure and simple ng gobyerno against our beloved PRRD. Ang mga budget-related petitions kasi sa Supreme Court, ang bilis lang ng palusot dito. Sabihin lang ng because of the greed, ay sorry, wisdom of Congress pala. Pero ang illegal arrest kay PRRD, ang hirap ipaglaban, no? Good that you are bold enough. Ang hirap talaga ipaglaban yun, lalong-lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na mali yung nangyari. Kaya nga lang sinasabi ko, pinaninindigan na lang nila yan. Yung ginawang pag-aresto kay PRRD. Alam nila na mali yan. Diba? Mali yan. Kaya nga ganito yung mga tao. Kaya ang mga tao ay nagising. O kita nyo, sarili na lang nilang abogado, hindi pa sila makakita. Tinatanggihan pa sila. Diba? To recuse. So the most noble thing to do is to resign. That would not be surprising. How can one continue to defend this government? Samantala buong ipinagmalaki ni Mr. Will Talker ang mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo na talagang ibinuhos ang kanilang pagmamahal at suporta kay dating Pangulong Duterte. Pabalikin lamang siya sa Pilipinas. Talagang ito ang... Kita nyo, hindi ba kayo nagigising dyan? Kung tutusin, pag pinapakita yung ganyang kadaming tao, sayang din ang boto niya sa senatorial nyo. Diba? Lalong-lalo na, diba? Alyansa, kailangan yung manalo ka mo. Diba? Para ma-impeach si BP Sara, oh. Kita nyo yung ginawa nyo. Kita nyo yung mga taong yan, ang dami. Oh, hindi ba kayo natatakot dyan? Na baka mamaya hindi bumoto sa inyo yung mga taong yan? Ang problema kasi sa inyo, masyado kayong nagre-rely sa survey. Huwag nyo munang pasalamatan yung survey na lumalabas kung nandudoon yung pangalan nyo. Tandaan nyo, survey lang yan. Iilang tao lang ang kinakausap niyan. Ilan ba tao sa Pilipinas? Maniniwala ako na kung buong Pilipinas, kinakausap niyang survey na yan. Iilan lang yan eh. Halimbawa ako sa kapitbahay ko, mag-ikot-ikot lang ako dito kasi yun lang ang kaya kong ikutin eh. O yun lang ang survey ko. Ang survey pwede mo rin lang gawin. Pwede mong bilhin. Diba? Pwede ko gumawa ka lang ng survey-surveyan mo. Iba talaga yung tunay na eleksyon. Doon talaga lumilitaw kung sino talaga yung mga pasok. Kung sino talaga yung totoo na ano. Yun talaga ang nagiging basihan eleksyon, hindi yung survey. O, malay nyo, dati si BP Sara, yung kapag tumakbong presidente noon, kaya nga kayo na-alarma eh. Kasi nakita nyo si BP Sara noon, number 1 eh. Kaya ginanyan-ganyan nyo yung mga Duterte kasi natatakot kayo baka maging presidente si BP Sara. O, doon kayo natakot. Eh, malay nyo, number 1 si BP Sara sa survey, tapos hindi pala pagdating ng eleksyon. Yeah? Sana nga. Oh, sana nga ganun. Oh. Oh, siyempre makakatulay, hindi naman kayo papayag na ganun. Alam niyo naman talaga si BP Sara mapasurvey o mapatotoong eleksyon, eh mananalo talaga. Totoo naman talaga. O hindi, sinasabi ko lang, malay niyo, di ba? Oh, pinapakalma lang natin yung mga kalaban ng mga Duterte. Di ba? Sinasabi lang natin na mali ang haka-haka nila. Na huwag kayong masyadong maniwala sa survey na pasok kayo. Di ba? Huwag kayong masyadong pakampante. Sa dami ng taong nagagalit sa inyo, hindi nyo na alam kung anong mangyayari sa butuhan ngayon. Kaya ang inaabangan ko yung eleksyon ngayon. Yung eleksyon na darating. Kung ano yung magiging resulta. Doon natin malalaman. Ang patunay, ang ganitong klaseng lakas na suporta ay talagang hindi na babayaran. Talagang organic. Panoorin natin ang buong video. Grabe mga lods yung nangyari. Ayun, syempre bago natin simulan ng video to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan din ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Will Talker. Ayan, syempre supportahan din natin yan. Sa buong mundo na pagpapakita ng... Ba't parang may band-aid ka dito, Mr. Will Talker, ha? Ba't may band-aid? Porta kay Tatay Digong. At dito nyo makikita mga lods na these people hindi pinilit.
Hindi puwenersa. Kusa. Oh, sasabihin nila, mga binayaran yan. So, Mariosep, bakit mo pa babayaran yung mga nasa ibang bansa? Mayaman pa sa ano yan? Mga may pera na yan? Hindi mo na kailangan bayaran yan? Oh, di ba? Meron pa nga nagsasalitang ganun, mga bayaran yan, yung mga nagrarally ng mga Duterte, yung mga pre-Duterte. Diyos ko. So, dami naman ng taong yun. Baka maghirap naman yung taong magbabayad nun. Ano gusto nyong palabasin? Yung mga Duterte nagbabayad nun? Oh. Baka naman mamaya maghirap yung mga Duterte sa dami ng babayaran nila. Mantakin mo, buong mundo babayaran nila. Buong mundo ng mga nagrarally. Tapos wala naman silang mga pondo-pondo na ganyan. Di katulad sa gobyerno, yung mga namimigay ng ayuda. Di ba? Nasa kanila ang nasa kanila ang makinarya eh. Sa mga Duterte wala namang makinarya eh. Paano magbabayad yan? Oh. Baka pati bahay ng mga Duterte maisanla dyan. Di ba? Kaya huwag niyong sasabihin na mga bayaran yung mga tao na nagrarally para sa mga Duterte. Huwag kayong tanga. Ano yun? Babayaran sila piso kada isa? Sa'yo piso. Diyos ko, dami nun. Luzon, Visayas, Mindanao, tapos ibang bansa. Tatingin nyo ba yung pisong ibabayad, tatanggapin ng mga OFW sa ibang bansa? Baka kung sino pa yung magbabayad ng piso, ipakain pa nila yung piso sa magbabayad dun. Di ba? Lumabas talaga sila ng kanilang mga bahay. Nagpakita talaga ng suporta. Ganyan pag naging mabuti kang leader. Ganyan kapag naramdaman ganyan ng mga kapag tao minamahal ka ng mga tao. Pagmamahal ng isang leader. Lalo na dito sa Spain, grabe. Ako parang naiintriga ako, no. Confused ba tawag doon? Basta tawag ba yun, mga katunay? Pag si BBM kaya natapos ang termino, tapos malamang ko kasuhan din. Tapos kung halimbawa makukulong din siya, no? Ganto rin kaya yung mga yung mga naglo-loyalist sa kanya. No, magwala din kaya sila, no, buong mundo din kaya, no, magkagulo. 'Di ba ganyan din kaya mangyari kay BBM? Ako naiintriga ako sa tingin niyo mga katunay. No, ganun din kaya. No? Si Dilima, 'di ba? Nakulong 'yan. Halos wala man lang nagrally para sa kanya. 'Di ba? Kay PRRD, halos lahat ng pagbibintang ginagawa na kay PRRD. Pumaslang ng inosente, pinalabas pang drug lord si PRRD. Ganyan, pero yung mga tao, patuloy pa rin minamahal si PRRD. Tapos may mga nilalabas pa nga silang yung video ni Basti Duterte na parang si Basti daw high na high daw. Tapos kasama si Ellen Adarna. Diyos ko naman. Wala na ba? Sigurado ba kayo gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Bastino? Nakikita nyo naman, lasing na lasing yung tao. Bakit? Wala na ba tayong karapatang uminom? Syempre pag uminom ka, malalasing ka. Halata namang nakainom si Bastino eh. Syempre si Basti, bata pa. Wala namang politiko na kapag uminom, hindi lasing mukhang lasing. Tapos pinalalabas, kita nyo si Basti, sa bugo, ganito, ganyan. Lakas naman. Paano nyo naman nalaman? Kasama nyo ba siya nung araw na yun? Kasama nyo ba siya nung panahon na yun? Tapos, ito pa yung mga katangahang ginagawa ngayon. Yung mga pulis na vlogger, yung mga pulis na nag-vlog, no? Na sumisimpatya sa mga Duterte. Aba, sila pa ngayon yung nirereklamo. Sila pa ngayon yung ipapakulong. Diba? Pinapahuli. Aba, Diyos ko naman, ano namang karapatan nyo, diba? Gusto ng pulis yung ganun eh. Kumbaga tama naman yung sinasabi ng pulis eh. Na hindi naman kayo nagpapasweldo sa amin, hindi naman gobyerno, mga tao nagpapasweldo sa amin eh. Kung meron kaming dapat ipagtanggol, yung taong bayan. Hindi yung iisang tao lamang. Kumbaga, yung kayong mga nasa gobyerno, syempre, pinapasweldo lang din kayo ng mga tao. Pareho lang din kayo ng pulis. Kaya tama yung ginagawa ng pulis. Tama yung sinabi niya. 'Di ba? Halos lahat kayo, ipasweldo lang din ng taong bayan. 'Di ba? Pinakakakilabot, panoorin natin mga lods. Kita mo. Ano, luneta?
Grabe. Tingnan mo mga lods, ha? Parang ibang bansa atin. Kasi kala mo, ano yung luneta ba yan? Kasi ibang bansa. One thing is for sure, Mr. President Tingnan mo yung mga BBM. tao. Meron nga ako napanood yung mga bata, grabe. Grabe, mga nagrarally, mga bata, ang dami din. Pero ayokong banggitin yung yung kinakanta nila. Laking insulto talagang, inaano nila yung presidente talagang binabanatan talaga nila. Hindi mo yan mararanasan. Ayun. Kahit ipadakip mo pa kaming lahat, patahimikin mo man ang mga supporters ni Tatay Digong, never mo yang mararanasan. Yun lang. Muslim community suffered so much damage during Marcos senior time. Yeah. At ngayon, sa junior, ganun na parang naman. gusto niya ring i-shuffle. Diba? Napansin ko kay PBBM, parang gusto niyang hawakan ang Muslim community natin sa Mindanao. Nako. Kasi pero may balita, no? Nireject ng MILF yung inano ni PBM, yung in-appoint ni PBBM. Di ba? Ang mga kababayan nating Muslim, may sarili yan silang... Oo. May sariling Aside sa kalakaran ng mga panindigan, Muslim. Huwag mo nang saklawin yan. Diyos ko naman si BBM, oh. Hindi totoo yan, di ba? May sariling kalakaran ng mga Muslim. Sarili yan silang sistema Oo, may sariling sistema yan. Na kailangan nating respetuhin. Oo, tama yun. Diba? Kaya nga nagkaroon ng peace. Lalo na, diba, sa time ni Tatay Digong. Kasi even former President Rodrigo Duterte, hindi niya shinafol, hindi niya pinakialaman, sinuportahan niya lang. Oo. At binigay lang ni Tatay Digong ang, diba, para sa mga Muslim brothers and sisters natin. Yes. Pero yung mag-a-appoint ka, katulad sa ginawa ni Parang PBBM, pinapakailaman na mo nag-appoint siya ng, di ba, doon sa MILF. Iba naman yan, Mr. President. Hayaan mo. Hindi, kumbaga parang mag-a-appoint na ako para malagay ako sa patag. Kasi hindi ko alam kung sino yung namamahala sa MILF eh. O kailangan palitan ko to, kailangan siguradong akin to. Kasi nga, di ba, pag nagbaliktaran, no? Delikado. Parang nararamdaman niya rin kasi na yung yung karir niya ngayon, parang gumaganon, sumisiso-siso na. Kahit pa paano nararamdaman niya rin yun, kumbaga kinakabahan din yan sa mangyayari. Ang mga Muslim brothers and sisters natin, nako, mahirap ba yan sila kalaban? Ako, saludo po ako sa mga Muslim brothers and sisters talaga natin. Yung iba lang talaga mararamdaman mo yung tapang. Pero mga mababait yan sila. Huwag mo lang talagang guluhin. Huwag mo lang talagang susubukan. Diba? Bigyan mo lang talaga sila ng... Ang mga Muslim talaga mababait yan. Ako, marami akong kaibigang Muslim eh. May mga kaibigan akong Muslim, talagang mga mababait na tao yan. Totoong makitungo sa isang tao yan, pero wag mo lang iinsultuhin, aabusuhin yung mga yan. Diba? Mabait makitungo sa isang tao yan. Talagang matapang to sa matapang yan. Kung ano yung para sa kanila, di ba? Ibigay talaga sa kanila. Para walang gulo. And sa pagkakaalam ko, siya yung gumagawa ng sarili niyang kaaway. Mantakin mo, Mayele, pakialaman mo. Hindi mo naman dapat pakialaman. Grabe ka naman. Diyos ko naman. Pakialaman nyo na nga lang, yung ginawa nyo kay PRRD. Palayain nyo na lang doon sa dahig. Mas Mariosip kayo. Our Muslim brothers and sisters are solid. Diba? Kaya hindi mo yan mamanipula, Mr. President. Hindi mo yan sila pwedeng hawakan sa leeg. Lampasan mo muna ang ginawa ni Tatay Digong sa mga kababayan nating Muslim. Pero malabo. Talagang malaki ang simpat kay Tatay Digong sa Muslim camp. Agoy, eto na. Gumagalaw na sila. Ayun. Representative Gomez, sinampahan ng disqualification case sa COMELEC. Nako pati ba naman si Richard Gomez na nananahimik, kilalampag nyo pa? Sinampahan nyo ng disqualification case. Dahil supporter ng mga Duterte. Dahil ginanap sa Ormoc yung rally kay PRRD, ganun ba yon? Nakikita nyo na dyan sa Leyte, ganyan-ganyan,
nakikita nyo na meron kayong kakontrahan dyan sa Leyte. Dahil alam nyo na hindi pabor si Richard Gomez sa mga nangyayari. At si Richard Gomez, alam naman natin, na solid Duterte. So kaya ganyan ang ginagawa nyo. Wala naman po sanang personalan mga sir. Lumaban naman po sana tayo ng tama. Pinaglalaban lang ni Goma kung ano yung tama. Wala na ba siyang karapatang magsalita at kailangan umilalim na lang siya sa dapat niyang ilaliman? Konsintihin kahit mali? Ganon? Hindi naman ganon si Goma. Diba? Diba? Kasi we all know, Representative Gomez hindi ho plastic yan. Kaya nga Goma Diba? is one of the supporters of Tatay Digong. Diba? Si Representative Richard Gomez pa nga nagsabi na one of the best legacy ni Tatay Digong is yung war on drugs. And eventually, parang pinapatunayan dito na kapag ikaw, kampi ka kay Digong, tanggalin ka namin dyan, gawang ka namin ng paraan para matanggal ka. Ganun yun diba? Pinapakita nyo lang sa tao na ganun kayo. Niya na malaking naging impact at pagbabago ang nangyari sa kanyang lugar nung panahon ni Tatay Digong. Talagang naibsan daw yung nag-improve daw, maraming sumurrender. Tapos ngayon, di ba? Ano to? Pag itong Comelec, kinagat yung disqualification case at pinadisqualify si Representative Gomez, ay alam na. Alam na kasi may nag-file ng disqualification case kay Representative Gomez. Kailangan kasi para nakikita natin, kailangan marunong kang humimod Kaso hindi ganun si Richard Gomez Diba? Na nagsispread daw si Representative Gomez o si Richard Gomez about daw sa election at baka daw may dayaan. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa pagpunit ng ating mga kababayang OFW sa litrato ni BBM? Satisfied ba kayo? Ano ang inyong opinion? Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.